Ayun guys, magandang araw, Matsuki TV po. Meron tayong project ngayon. Gagawa tayo ng sabiki. Papakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng sabiki. Ayun guys, ang pagkakaiba lang ngayon ay gagamit tayo ng fly tying vise. May nag-donate sa atin na isang subscriber. Pinadalan tayo nito. Pero ang usually ginagawa ko sa sabiki ay mano-mano lang. Yung may mga upload na ako dati. Kung paano ako gumawa, mano-mano lang gamit namin. Pero ngayon, try natin. At actually wala akong gamit na bobbin holder. Ayan, so start tayo. So guys, ito yung ating mga materialis na gagamitin. Ito yung mga crystalite, flasher. Kinukuha ko ng green. Tsaka itong neon green ba to o yellow. Yan. Tsaka yung silver. Yan. Tsaka ito yung balahibo ng manok na binili ko sa Divisoria noong nakarang araw. At puputol-putulin natin yan para makakuha. Kasi dulo lang kasi guys gagamitin natin dyan. Dulo lang. Depende sa sima. Gaano kahaba. Pag mahaba rin syempre. Ayan. Tapos ito may sinulid ako dyan. Meron tayong gunting. Cutter. Ayan. Ayan guys. Standby lang at set up ko lang tong camera para makapag-start na tayo. So guys, ito na yung ating materials. Yung mga crystalite guys, pinagpuputol-putol ko na. Ganyan ako maggawa ng sabiki, pinuputol-putol ko na. Depende sa kailangan kong haba, depende sa sima. Ayan. Tapos yung gagamitin natin sima ay yung mustard na long shank. Pinakang malaki kong gagamitin dito ngayon, yung pangmamali ko, yung pang thread pin salmon, yung 558. Yan. Meron pang mas malaki dyan, 557. Ayun. Tsaka tong 564, 564, tsaka 567. 565, sorry guys. Yan yung mga ano ko, aking mga sima inbox, tinanggal ko na. Tapos yung kanina pinakita ko sa inyo na balahibo, pinagputol-putol ko na siya. Ito guys yung sinasabi ko sa inyo, yung dulo. Puputulin pa rin natin yan mamaya, babawasin natin. Depende sa laki ng sima na gagamitin natin. Okay guys? Okay, start tayo. Ito, nakaset up na yung aking fly tying device. Tapos ito po yung sinulid. Kulang sinulid para pag tinali natin siya dun sa sima, yung mga crystalite tsaka balahibo, para siyang magiging redhead. Okay? Ayan guys, so start na tayo. Una nating gagawin yung 558. Yan. Para to sa pangmamali. Yan, diyan sa Manila Bay. Ayan guys, siyempre una natin gagawin, lalagyan natin muna siya ng unang sapin ng sinulid para hindi siya madulas pag tatali natin mamaya ng balahibo tsaka yung crystalite. Kasi pag di natin nilagyan yan, madulas, di ba? So ayan ang diskarte ko. Ayan, i-lock lang natin ang isa, tapos hayaan lang natin muna yung kadugtong yan. Tapos kukuha tayo ng balahibo tsaka crystalite. Ayan guys. Makapal yung ginamit ko guys kasi minsan kasi gusto ng mamali rito makapal. At gagawa tayo ng iba-ibang variation ng kulay niyan. Subukan din natin mamaya yung green tsaka yung neon. Yan. Hindi na ako nakakuha ng kulay pink, wala silang stock. Maganda sana kung may kulay pink din tsaka yung light blue. Yan, maganda rin yung kagatin din yan dyan sa Manila Boy guys. So yan, ikot lang na ikot. Hindi na ako gumagamit guys ng yung adhesive, yung tinatawag na parang glue. Kasi tatalian ko pa rin lang naman ng yan, ng leader line. So pag masyadong makapal, mahirap magtali. So ganyan lang. Tapos lalak natin, dalawang lock o kaya tatlo. Yan. So guys, itong yung holder natin, yung pinakang fly tying holder natin, ay ngayon lang ako gumamit nito. Pasensya na guys kung mali ang paggamit ko, pero trinay ko lang kasi nasanay nga ako sa mano-mano lang, hawak ko lang yung sima. Ngayon lang ako nakagamit ng ganito. Actually kulang pa nga ng wala pa nga yung bobbin holder ng yung pinakang mahawak sa sinulid. Pero pwede na yan. para magkaroon din lang kayo ng idea kung ano yung mga ginagamit namin na pain dito sa Manila Bay. Yan.
Ang mamali dito guys sa sa Manila Bay, iba-iba ang kanilang ang gusto. Minsan paper, lalo pag gabi, pero sa araw din kumakagat. Ayan, so ito gumamit naman to, yung maliit naman na sima. So ganun din, halos ang pinagkaiba lang ay maliit lang siya. So ganun din ang paraan paano pagtatali. Ayan. So tuloy ko yung sa mamali. Ang ginagamit dito sa Manila Bay, minsan kasi lubog sila nasa ilalim. So hindi siya kakagatin pag yung mga pang ibabaw yung pain mo. Ganyan. Ito kasi sa biki, ibabaw to top water. Gamitan namin ng floater yan. Tapos mga 1.5 meters yung haba ng leader line, kasama na yung yung sa biki, pinakang lure. Tapos minsan ayaw kumagat sa ibabaw. Pag hinagisan mo ng mga jig, mga 20 grams hanggang 30 grams, kumakagat siya. Pero di mo rin pwede asahan na puro ganun lagi. Minsan kumakagat din siya sa mga pencil lure. Yan, ganyan. Yung mga walk the dog kung tawagin nila. Pero hindi ako gumagamit nun. Karamihan ginagamit ko lang ito at saka yung paper. Yan. So ayan, tatalian natin uli tayong balahibo, dahil maliit lang yung sima na yan. Ang ginamit ko na sima dyan ngayon ay 565. Yan, ganun din. Puro walang butas yan guys, eyeless na tinatawag, na long shank na mustard. Ito karamihan ang ginagamit namin dito sa Manila Bay. Yan, ganun lang. Tapos ikutin lang natin hanggang yung pagtali ko niyan, yung pangalawang patong ng balahibo tsaka ng crystalite, medyo mahigpit na syempre. Yan, ilalak lang natin siya mga dalawa. Pag maliit lang na sima, kahit dalawang lak lang. Yan, isa pa para sure. Gaya na sinabi ko, so far wala namang, hindi pa naman ako nakakalasan ng tali niyan sa tagal ko pipising dyan sa Manila Bay. Yung ganyang style na paggagawa ko ng sabiki lure, hindi naman ako napapatiran, natatanggalan ng balahibo, ganun. Yan, ganyan lang. So lahat ng sabiki ko guys, ganyan lang ang diskarte ko. Nagkakaiba-iba na lang sa kulay ng flasher. Yan, ito ngayon neon, alam ko neon green to yan. Tapos gagawa rin tayo ng haluan natin ng dark green, yung neon green, balahibo neon green, tsaka yung dark green. Tingnan natin kung alin ang effective. So dito ngayon lumalabas diyan sa Manila Bay ay magi-experiment ka ng mga iba-ibang kulay. So gaya niyan, gawa tayo ulit na panibago, same size ng hook. Pero ang variation naman niya ay dalawang kulay na flasher, isang neon tsaka isang dark green. Pero yung dark green, konti lang ang ilalagay natin, siguro mga 4-5 hibla lang. Ayan, maganda sana kung meron tayong pink. Minsan pula. Magamit rin kami dito ng pula. Tsaka yung light green. Light green. Minsan namimili kasi, lalo sa talakitok. Ayan, so ayan, hinaluan ko yan ng dark. Ayun, yung dark na yun. Haluan ko yan. Kung alin ang mas effective, doon yun ang gagamitin natin. Pero kailangan may baong kang maraming kasa na sabiki. Isabihin yung kasa, may floater na yon, nakaikot na yun sa floater, yung kasama yung leader line, naka-ready na yon para pag naputulan ka ng isang peraso, palit na agad. So kaya pag lumalaot ako, pinakang mababa ng dala kong floater na may setup na sabiki is mga 6-5 ganyan, na iba-ibang size ng sabiki, ng lure, depende sa target mo na isda. Pag walang mamali, target mo halimbawa talakitok, maliliit lang siyempre kasi wala naman ditong talakitok na malalaki. So ganyan, kaya sinusunog ko na lang yung dulo. Yan. Alalay lang yan, ganyan lang.
Siyempre tatalian natin ng leader line yan mamaya. Siguro hindi ko napapakita, basta meron naman akong upload dati kung paano paggawa ng pag-setup ng rig, yung pinaka tinatawag na rig. Usually ang ginagamit ko guys ay dalawahan lang. Yan. Yung isa yung sa taas medyo dark. So guys, ito naman plano namin kasing dumayo ng Caliraya Lake sa Cabinti, Laguna. So tatry natin. May tropa kasi akong nakadayo doon. Halos hanggang tanghali, halos hirap na hirap sila makahuli. Pero nung ginamitan niya ng sabiki, naka 5 piraso siya. So effective daw. Tatry natin, subukan natin. Sabagay kasi ang largemouth bass ay sa fly ang nakukuha karamihan. Although may mga lure ngayon na nakalimutan ko yung tawag. Hindi naman kasi ako nagtatabang. Hindi ko alam yung pangalan ko ano ginagamit nila ron. Pero tatry natin to. Itong mga ginagawa ko ngayon, itong nakasalang na to. Gagawa ko ng pang field test doon. Ayan. So ang largemouth bass ay colorful ang gusto niyan ng mga fly lure. So ito naman, hindi naman to fly lure. Iba kasi ang proseso nun. Tatry lang natin. Baka sakali. Ayan. So sana swertehin. Lalakad kami ng November 18 tsaka 19 overnight. Try natin kung magiging effective doon. Sana, hopefully. Ayan, natakpan ng kamay ko guys yung pasensya na. At yung camera ko ay nakatutok lang sa isang direction. Wala tayong kamerang pang doon sa kabila. Dapat dalawang camera eh. Ayan, so ikuti natin yan. Nakapala natin para magiging redhead siya, yung sinabi ko sa inyo kanina. Ayan. Tatalian pa naman ng nylon yan, yung pinaka leather line. Ayan. Ayun, finish na yan. Ilalak na lang natin. Tinitrim ko pa yan guys. Kita nyo yung mga kristalit na kalaylay. Tinitrim ko yan para medyo mas maganda tingnan. Kasi hindi pa naman tapos yan. So siguro gagawa ako ng mga iba-ibang size. Iba-ibang size siguro mga tigagalawang klase para tingnan natin kung anong size ng lure ang medyo effective doon. Ayan, panibago. Kuha tayo, medyo mahaba-haba naman to. Bali 4 na size lang ang ginawa ko. Bali pang field test lang naman. Pero siyempre may mga iba tayong baon na lure, mga soft lure na palibasa hindi ko kabisado yung sa tabang eh. Basta may mga dala akong soft lure. Bahala na. Pero ito talaga ang target ko doon, yung sabiki ko, kung effective ba doon. Ayan. Sensya na guys, medyo blurred yung aking camera. Nakapokus sa kamay ko eh. Susunod guys, ayusin ko yung video. Hindi ko kasi nakikita yung camera ko niyan, nasa parting likod ko. Ay natapos na yung kung saka ko lang nakita na yun. Pag nawawala ako, lumilinaw siya. Ayan. Guys, kung mapapansin nyo, halos isang style lang ang ginagawa ko, pero iba-ibang size po yan. Iba-ibang size yung hook na ginagamit ko dyan. Iba-ibang design lang. Yan. Yan, mahaba yan. Ititrim pa ng konti yan para medyo mas maganda naman tingnan. So, papatungan ko pa yan ng isang kulay. Yan. Para medyo colorful. Yan. Neon green. So guys, ang setup namin laging ginagamit sa sabiki, karamihan 2 o kaya 3 hook lang. Yung pinaka rig namin 3-han. So depende na lang sa'yo kung anong gusto mong gamitin. Pero ako karamihan 2-han lang. Kasi minsan pag medyo malakas ang hangin, nagtatanggil siya, nagbubuhol-buhol siya, nagsasabitan yung mga sima. So yan, finished product na natin. Ayan, sana nagustuhan nyo at sana magustuhan ng isda. Yan ang pinakang ron eh.
sana magustuhan ng isda. Kahit anong ganda kasi ng lure, kung ayaw kagatin, wala tayong magagawa. Ayan. Ayun, yun ang pinakang huli kong ginawa dyan. Ayan. Tapos yan ang ginamit ko. Ayan. Tsaka yung green na konti, medyo dark na konti, kaya medyo halo yung kulay niya. Ayan o. Ayan. Comment naman guys kung meron kayong suggestion dito sa ginagawa ko na to. Kasi unang-una, first time kong gumamit nitong fly tying device. Yung vice na yan. Ayun, wala ako nakagamit yan. Trinay ko lang. Awkward pa. Mas sanay ako kasi sa mano-mano. Hawak ko lang yung sima, tapos ikot-ikot, tali-tali, ganun lang. At sana maging effective. Yun ang importante. Sana effective yung ginawa natin lalo. Yun ang pinakang bottom line dyan kung magiging effective. Ayan, sa susunod gagawa tayo ng ibang kulay pa. Basta pag ito naging successful yung aming trip sa Caliraya Lake, tsak gagawa ako ng marami na iba-ibang kulay para magamit din ng mga kasama ko. Ito kasi personal use ko lang to. Baka pagtawanan pa ako doon pag gumamit ako nito kasi wala talagang gumagamit nito ron. Kahit yung kaibigan ko na nagkwento sa akin, hindi ako kasama kasi, so hindi ko rin sure kung ano talaga ang sistema. Pero walang gumagamit doon ng sabiki. Ayun guys, pero sa Manila Bay, sigurado ako doon. Dito sa Manila Bay, dito sa tamay amin, sa tapat sa Pasay, within tawag yan, Roas Boulevard, or hanggang doon sa may Okada, hanggang sa Laot, sabiki lang talaga ginagamit namin dyan karamihan, sabiki. Kasi natry ko sa ibang lugar, hindi pinapansin yung sabiki ng mga isda, hindi kinakagat Nakapunta na ako ng Real Quezon, hindi pinapansin. Nakapunta na ako ng Batangas, dyan sa may dati nung maluwag pa yung kay Labni. Sinubukan ko ang ano dyan, yung sabiki. Yung sabiki na ginagamit ko sa Manila Bay na lagi akong nakakahuli, pagdating sa ibang spot, ayaw pansinin. So may mga ano sila may mga behavior sila na depende sa territory nila. Hindi sila talaga effective So kaya pag may nagtatanong sa akin, kasi minsan may upload ako sa YouTube na madami kong hulin talakitok. Maliliit lang naman. Sa amin kasi malaki na sa amin yung gapalad o kaya limang daliri, malaki na sa amin yun. Dito mo kami nakakahuli dyan ng 1 kilo. Although kalating kilo meron, pero napakadalang nun. At pang ulam lang naman. So yun ang pinakang hobby namin, yun ang pinakang laruan namin dyan sa Manila Bay. So kaya pag may nagtatanong sa amin na magpapagawa, nakikiusap, ganyan-ganyan, tinanong ko, saan ba ang location mo, saan ang spot mo, ang lalayo mga Bicol, mga ganun, parting Mindanao, mga Ilocos. Sinasabi ko sa kanila, try mo, pero hindi ko sure kung effective dyan sa inyo. Ganun ang dyan, kasi nga hindi lahat ng lugar ay effective to, pero may mga lugar naman, marami ako nakikitang post, minsan sa parting Mindanao, ang dami nilang huli, pero yung rattler, pero sabika rin naman yon, kaso lang yung may patunog, kaya nga tinatawag na rattler. Marami naman silang huli, pero may mga spot talaga dito sa amin, sa malapit sa amin dito na hindi siya pinapansin. So sana itong ginawa ko na to ay pansinin sa ibang lugar. Ayan. So ayan guys, recap tayo. Ito yung ginaya ko, ang layo ng pagkakagawa ko. Sa kulay pa lang malayo na, matingkad yung kulay ng backtail. Tsaka yung ito backtail din to, itong puti na to, mapapansin nyo para sa sinulid. Pero iba siya, backtail talaga. Search nyo na lang guys sa Google o kaya sa mga online store. Makikita nyo doon kung ano yung klase ng sinasabi ko na backtail. Nga lang medyo pricey. Ito sa Divisoria, itong buo na to, nabili ko lang ng 35 pesos. Samantalang sa mga tackle shop, kakaperanggot lang dito, wala pa sa kalahati, 50 na. Halos ganyan lang kali ito, ayan, ganyan. 50. Ayan. Pero siyempre business 'yun Alam niyo naman ang Divisoria. Ang gusto mo ng mura, doon ka pumunta. Ayan, ang ginawa ni Matski. Susubukan na lang natin kung anong kalalabasan nito sa tubig. Ayan, maraming salamat. Matski TV po.
Ayan, maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa aking mga DIY na ginagawa. At God bless po sa ating lahat. Bye bye.